Hi everyone, welcome sa ating Java tutorial for beginner series. So ating pag-usapan ngayon ay ang classes and objects. Okay, so gumawa na ako ng project natin na classes and objects. Then gumawa na rin ako ng class and object. Then ito gumawa na rin ako ng outline para hindi ako mawala sa ating topic. Okay? So, focus lang tayo sa ating topic. Okay, bago muna tayo pumunta sa ating topic na class and object. Okay. Discuss muna ako ng ano yung class. Okay. Ang class, okay, public access modifier sa atin ibig sabihin na itong class na ito accessible siya sa ibang class. Okay, global. Kapag tatawagin ito ay pwede siyang matawag. Okay, then ito yung class. Then yung keyword na class, ang ibig sabihin ang susunod na word dyan, yun ang pangalan ng class. Kung ano yung pangalan ng class, yun din ang pangalan ng file name mo. Okay, for example, dapat case sensitive. For example, if uppercase yung C, hindi pwedeng lowercase yung uh, class mo. Kasi hindi yan pwede sa compiler. Okay. So, tapos na tayo dyan. Pupunta na tayo sa ating topic. Unang topic natin, naming convention. Pangalawa, class has three compartments. Then, pangatlo, creating objects. Okay, so, una, naming convention. In naming convention, Pascal naming convention, for example, yung class, dapat, kapag gumawa tayo ng class name natin, dapat nagsisimula ang unang initial sa ating word dapat uppercase or capitalize. For example, class, this is one word. Okay, so sa kanyang initial uppercase yung dapat ilagay mo. Hindi naman yan mag-error, pero kapag dito kasi sa ating IDE, kapag i-small natin yung class natin, mag-conflict yan kasi yung file name natin ay uppercase. Pero kung ito yung ating class na ito ay lowercase yung file name natin, ay hindi mag-error. Pero yun kasi yung standard naming convention na dapat nating ipalo para hindi tayo mawala. Okay. Yan yung sinusunod ng standard ng karamihan kapag gumawa tayo ng class. Okay. So, dapat sumunod tayo sa naming convention. Okay nga, na Pascal naming convention. Okay. Pangalawa, ito, kapag may karugtong na word, dapat yung word capitalize. Okay, walang space. Okay. Walang space, dapat karugtong siya. Magiging one word yung maraming words. Okay. For example, uppercase yung class, yung an, isang word. Okay. Sa first niya na letter, uppercase, may karugtong na object. Okay, uppercase yung O. So, yan yung uppercase. Sa naming convention naman, iba naman yung naming convention sa final na variable, guys. So, uppercase naman lahat yon. So, wala siya sa ating naming convention na standard yung uppercase lahat, pero itong dalawang to yung ating pag-usapan na naming convention. Okay, so pangalawa, yung camel naming convention, methods, ma-apply natin yan, yung camel naming convention sa methods, object, variable, and packages. So nakikita nyo ito na yung package natin aldrin dot class and objects, classes and objects, ito yung mga packages. Okay, sa na folder natin sa loob ng merong package na Aldrin. Sa Aldrin merong package na classes and object. So yung mga folder na ito ay mga lowercase, so camel naming convention na pwedeng i-apply. Methods, ang ibig sabihin ay every word dapat small letter.
kapag may karugtong na word, uppercase na siya. Okay, para madaling mabasa at madaling ma-identify yung um, yung word na dapat basahin. Kasi wala tayong space, yun na lang ang siguro, yun na lang yung para madaling maintindihan na magkaiba sila at ano yung variable or methods na na nilagay. So dapat ito yung standard guys. So dapat naman natin yung i-practice sa ating coding. Kung ano yung standard. So ito yung standard na dapat nating i-apply. Okay. So naming convention. Pangalawa, yung topic na class has 3 compartments. Okay, sa Java class guys, meron tatlong compartments. Una, yung fields. Halimbawa, yung fields. Ganito yung paggawa ng fields. Okay. Gumawa tayo ng private, for example, i-void natin, for example, string, then message. Okay. This is fields. So the type of fields is string. Okay, so our fields is message. So unang compartment ito sa ating Java. So okay. So lagyan natin na fields. Then pangatlo, ito yung pangalawa yung constructor. So ano ba yung constructor? Yung constructor guys, kung ano yung class na class name, yun yung ilagay mo. Pero case sensitive yung Java guys. So una, maglagay tayo ng class and object. So okay. So ito yung constructor natin. So ito yung paglagay ng constructor. Kung hindi natin gustong ma-access sa ibang packages, so lagyan natin ng ganyan. Pero kung gusto nating ma-access ito sa ibang package, so ito yung pag-declare. Okay. So ito yung paggawa ng constructor. Constructor. Okay. Constructor. So pangatlo, yung methods. For example, private void void lang. Okay. Void show message. Okay. So ganito yung pag-declare ng methods. Okay. Okay, sa ating mga constructor and methods guys, so meron yang pwede nating lagyan ng parameter. For example, string, okay, m or message. Okay. So pwede yang merong parameter. Okay, tanggalin na lang natin kasi hindi pa tayo sa hindi itong topic nating pag-usapan. Okay, so pwede. Pero dito, ito yung example ng compartments, 3 compartment ng class. Okay, so lahat ng concrete class ay pwedeng ito yung mga bahagi ng isang class. Pwedeng walang constructor, okay, pwedeng walang fields, okay, pwedeng walang methods, or pwedeng walang lahat. Pero anong silbi kung wala? So wala na rin dapat gawin na class. Okay, so pwedeng walang methods, pwedeng merong constructor lang, pwede merong at fields lang. So ganito. So tapos na tayo sa ating 3 compartments of Java class. Pangatlo, creating objects. Okay, so ito yung object guys. Kung gumawa tayo ng object, ito yung class name, then okay, class name,
Then ito yung objects. Okay, ito na yung object natin, yung instance of a class. Ito yung variable of a class. Okay, then ang type na class type ng variable is yung class natin. Okay, then equal siya sa new constructor ng class. Okay. So, gawa tayo ng main method, guys. Isang tip pala, guys, para sa akin yung class sa Java, kapag gumawa tayo ng classes and objects sa Java, classes are fundamental building blocks of Java program. Okay, dito, yung string, for example, gagawa na tayo ng objects. So, class, then object natin, then equal new, ano yung constructor, yun yung class natin, 'di ba? Kung ano yung constructor, yun yung class name natin. So, ito yung um, class natin. So, ito yung dagdagan lang natin ng parenthesis, then semicolon. Ito na yung object natin. Okay? So, pero dito guys, dapat nating intindihin kung ano ba talaga yung laman ng object nito. Kasi gumawa tayo ng object, di ba? So, try nating print yung ano ba talaga yung object. Okay, object equal. So, ano ba talaga yung object? Ginawa natin. Okay, ito yung object equal object. So, ating save, then right click, run. Malalaman natin kung ano yung object talaga. Dapat malalaman natin kung ano ba yung data. Oh, ito pala yung laman ng ating object. So, ito yung object. Ito yung packages on class natin. Then, ito yun. Ano ito? Hindi natin maintindihan yung data na bytecode na ito. So, napakahirap kung sa ating object-oriented, kung hindi mo ito malalaman, hindi mo talagang maintindihan yung object-oriented programming. Okay, so para malaman natin kung ano yung data dito, so gawa tayo ng isang method, string return type for an object. Okay, public, okay, string para ma-access ito. Okay, gawa tayo ng, equal natin yung string type, then override natin yung method ng string. Okay. Okay, dito. So, ito yung type na return type natin ng string. So, dapat i-return natin ng string. Okay, so, yung data natin dito, attributes. Tawagan natin yung attributes. Okay, so, ito yung attributes natin. So, string ito. So, i-return natin sa string. So, string na attribute. So, message, okay, equal, then, i-concat natin sa variable na message, okay, ito. So, halimbawa, naka-byte code yon, hindi natin maintindihan talaga kasi yung object equal packages, then class name, then byte code. So, ano ba yung naka-byte code? Dapat malalaman natin kung meron ba talagang laman yung ito. Ano ba itong object, no? Ang object ay instance of a class. Pero ano ba yung class dito? Class, ano ba talaga yung nasa loob niyan? Okay, data na nasa loob ng class na ito. So, dapat malalaman natin. Okay, dahil mahalaga yung ganyan sa object-oriented run. Okay? Okay. So, object, yung message natin, null. Okay, yung ibig sabihin niyan ay yung class and object natin guys ay walang laman sa ato pa, null. Okay, so dito na lagyan natin ng, kasi ito yung constructor. Okay.
So dito sa constructor, gawa tayo ng statement na message, okay, equal, then lagyan natin ng hello world. Okay. So ito na yung data na hello world. So equal siya sa message. So yung message dito guys sa class and object ay hello world. Okay. Pero dito sa ating class guys, yung message natin ay wala talagang laman na data. Oh, di ba? So baka malito kayo. Okay. Baka malito kayo na wala. Dito kasi dito lang tayo nag-refer guys sa object. So yung object equal siya sa constructor natin. Yung constructor tatawagin niya. Okay, tatawagin niya tapos babasahin niya sa loob ng constructor yung ito. So ito yung statement natin na ang message equal sa hello world. Okay, so try natin i-print. Kanina null yung null yung object natin. Okay, so i-try nating patakbuhin ang program. So yung message natin, yung object natin ay meron ng data na hello world. So ito yan. Object natin equal message equal hello world. So ito yung object natin na ginawa, equal siya sa constructor. Okay. So yung constructor natin ay yung constructor natin ay merong ginawang statement dyan sa loob na message equals hello world. So equal siya sa ating object. So ang ating object ngayon na class and object, nagprint siya ng hello world. Kasi ito yung object, hahanapin niya yung return type ng ito, na method na ito, toString. So ito yung message, ito yon. So babalik siya sa string type na object. Okay, then ito yung i-return niya sa .toString. For example, lagyan na naman natin ng toString. So wala naman yang kaibahan sa ating ginawang object. So ganun pa rin yung output. Okay. So dapat na kung baguhan ka pa lang guys, kung malito kayo kung bakit naging null yung object na ginawa nyo, dapat lagyan ninyo yung class nyo ng ganito na method. So public string space toString, ito talagang method ay galing dito sa class na string. In-override lang natin dito sa ating return type na message equals message na variable. So okay, I hope guys na naintindihan niyo ito yung tutorial ko. Okay, so I hope na marami kayong natutunan sa video na ito. At kung gusto nyo pang matuto, okay, so suportahan nyo ako, subscribe and like nyo yung video ko. Maraming salamat. At sa sunod na video, abangan nyo kasi ang topic na aking susunod na aking pag-usapan ay yung access modifier bago tayo pumunta sa object-oriented programming. Maraming salamat.